Hindi pa man lubusang sumisikat ang araw ay patungo na sa maberdeng palayan si Jovelyn at ang kanyang anak. Katampakay nila ang masarap na golden kohol. Habang ang iba ay mahimbing pang natutulog, si Jovelyn at ang kanyang anak nakalublob na agad sa putikan. Lalaki po ng kohol. Bitbit nila ang isang maliit na sako habang dahan-dahang naghahanap sa pagitan ng mga palay. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang pag-asa na sana makauwi sila ng sapat na pagkain para sa buong pamilya. Ito ang maganda. Ito ang masarap na malalaki. Pero alam nyo ba mga ka-wild, ang golden kohol ay itinuturing na peste sa palayan dahil kinakain ito ang murang tanim na palay. Maraming magsasaka ang nahihirapan dahil mabilis itong dumami. Pero sa kabila noon, para sa ilang pamilya sa probinsya katulad nila Jovelyn, isa rin itong libreng pagkain na pwedeng gawing masarap na ulam. Nauumay na po kasi yung mga anak ko sa mga gulay, kaya kohol po ang hinahanap ko ngayon. Pag hindi po tabagwang, ito. Dami na po kayong pang-ulam. Dami na po kayong pang-ulam, oh. Sa simpleng eksenang ito sa palayan, mapapaisip ka rin mga ka-wild. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang magulang para lang maitawid ang pang-araw-araw na buhay ng kanyang anak? Dami po ditong kohol. At ikaw, nakatikim ka na ba ng golden kohol, ka-wild? Dami. Paano nyo po ito niluluto sa inyong lugar? Ginagataan po ba? Inaadobo? O may iba pa kayong espesyal na paraan? Paki-comment naman po dyan sa ibaba. Gusto naming babasa ang inyong mga kwento at karanasan. Dito po kasi, tinitingnan po namin kung bagong spray po yung palay. Kasi po, pag bagong spray po yung palay, di po kami nakapupulot ng kohol. Kasi po, lason po yun. Natutuwa nga po yung may-ari at nawawala po yung kohol dito at di na po sila ma-spray. Maglalado ang talagang pinakang hanap buhay ni Jovelyn Kim. O yung namumulot ng niyog na laglag para ibenta. Kasama niya noon si Liway. May mga nagagalit daw na may-ari ng lupa dahil sa ginagawa nila. Mayroon naman daw na nakauunawa dahil sa kalagayan nila. Hindi na ngayon makasama ni Kim si Liway dahil may asawa na raw ito. Wala na po si Liway kasi po may asawa na po. Nasa ibang lugar na po siya. Kaya po, ako na lang po ang mag-isa. Naghahanap, Yung nakuha namin kanina. Madami-dami na rin po. Ito nag-igibaw kanina. Diyan po. Dito nawawala po kasi yung para labas na yun. Tama na yan! Tama na yan!
Sa mata ba? Sige, wala pang bawang. Laban na tayo. Medyo madalas po kami magkuha nito. Luto. Magluto. Kuhain mo kaya yung isang ano doon nang yung bowl para ano, ito talagyan natin ng ano. Katulad din mga kawild ng bikuyo o buko ng tribo. Ang proseso ng paglilinis nito. Natanggalin yung tiyan. Nakukunin lang yung parteng matigas. Yung kasi ang masarap, yung parteng matigas. Kailangan mo tanggalin talaga yung bone tiyan nito kasi hindi naman ito tinabag. O yung tawag ng iba pinapasuka ng ilang araw. Ito kasi pagkakuha sa danawan, ilalaga, tatanggalin yung laman. Kaya kailangan tanggalin yung buong bituka. Kunin lang yung parteng matigas, yung parteng ulo, ayun lang ang iluluto. Pero ito mga kawild, masarap ang lasa nito. Lalo na kayong mga mahilig sa sili. Makain na. Lagyan ng kaunting sili. Pero siyempre dahil may mga bata si Ate Kim, Nang, so hindi ito kailangan lagyan ng sili. Hindi kasi makakain yung mga bata. Yan. Pero makikita natin mamaya kung ano yung proseso niya sa pagluluto nito. Yan o. Nakaseparate. Tatanggalin yung shell, tatabi, tatanggalin yung tiyan, itatabi rin, tapos kukunin lang yung parteng matigas. Ayan, yung nasa kawali. Ilalagay na yung mantika. Ano mo? Yeah. Niliputok-liputok po to. Nan! Ganyan ano? Ito po ah. Masustansya. Akin na nga, ako na nga. Masustansya pa yan. Kaso malalaki. Para may gulay manan. Huwag na. Huwag na ubusin. Tama na yan. Baka hindi magluto. Tama na. Titikman natin. Yun mga kawild, yung sistema niya sa pagluto nito, inadobo niya muna sa tuyo, naggisa ng sibuyas bawang. Nung iga na, sa kanya nilagay yung kakang gata. Tapos yan, naglalangis-langis siya. Tapos ang bago ng amoy. Tignan natin mga kawild. Mainit lang talaga kasi bukod sa init ng apoy, yung init ng araw. Wala yung kusina nila nasa labas ng bahay, walang bubong. Sarap. Nilagyan mo ng konting asukal. Yan, kaya medyo matamis-tamis sa mga kawild. Sarap. Kaunin natin kasi ano na, iga na. Tingnan daw natin. Madede ka? Habang pinagkasaluhan nila ang mainit na ginataang kohol, makikita ang saya sa simpleng tahanan ni Kim. Kain na po kuya. Kahit pagod siya mula sa pangunguha ng golden kohol sa palayan,
Napapalitan naman ito ng ngiti habang sama-samang kumakain ang buong pamilya niya. Simple lang ang kanilang ulam, Minsan mo, pero punong-puno naman ng pagmamahala ng bawat sandali. At alam niyo po ba, ang golden kohol ay mayaman din sa protina kaya ginagawa itong pagkain sa maraming probinsya sa Pilipinas. Kaya kahit dating piste sa palayan, nagiging masarap at kapakipakinabang na ulam naman ito para sa maraming pamilya. Habang pinapanood mo sila, kawild, mapapaisip ka rin. Mas masarap nga ba ang pagkain kapag sama-samang pinagkasaluhan ng pamilya? Ikaw, nakatikim ka na po ba ng ginataang golden kohol? Ano ang masabi mo sa lasa nito? Paki-comment naman po dyan, kawild, sa ibaba. Yun, natikman natin yung luto ni Kim ng kuhol. Di ko alam sa ibang lugar kung anong tawag dyan mga kawain. Dito sa amin tinatawag na golden kuhol. So maraming salamat dahil nakita namin yung pagsisikap mo bilang nanay para mapaglaanan yung pamilya. Ang luto mga kawain, lalo sa mga nanay dyan sa mga malalaking syudad, so hindi alam yung ganitong mga sakripisyo na pupunta ka sa gubat, pupunta ka sa danawan, meron ka pala makukuha ang pangulam. Sa mga syudad kasi walang ganyan. Iba naman yung sakripisyo nila. So depende sa lugar, yung sakripisyo ng mga nanay at tatay para mapaglaanan yung pamilya, lalo sa ganyan napakahirap ng buhay. Bukod sa mahirap ang hanap buhay, mahal ang bilihin. mahal po ang bili, mahal na rin po ang bigas. Oo. Ang kuryente nyo dito, inaabot ng magkano? 450 po, minsan po, 350. Ngayon, nagmahal ang kuryente. Mm. So dagdag yun sa mga gastusin natin. Ayun po. Ito mga kawel, hindi biro ang tinaas ng kuryente ngayon. Talagang napapadaing kahit sino napapadaing. Kami dati ang binabayaran namin ay 700 to 800 monthly. Pero itong last 2 months, pumalo yun ng 2,400. Umigit pa doon yung sumunod. Kaya talagang daig ang mamamayan sa hirap ng buhay sa ngayon. Pero dito sa probinsya, gaya na nakita natin, marami tayong pang-alternate na nakukuha ang solusyon sa mga kalaman sa tiyan. Yan. Basta po, masipag ka lang po, Masipag madami ka lang. pong mahahanap sa mundo. Oo. Ano yung ibang ginagawa mong hanap buhay kapag tulad niya, Ano walang po? trabaho si Mister Na extra po ako sa dyan sa contraction. construction? Yun mga kawail, hindi biro sa lalaki ang construction. Trabahong panlalaki talaga yun. Pero minsan pala siya, sumasabak din sa construction. Tagahalo ng simento, Opo. hakot ng hollow blocks. Opo. Yun. Sakripisyo ng isang Nahalo ina. po ng buwang. Buhangin. Oo. Sakripisyo ng isang ina. Meron kasi siyang 4 na anak. Ayan, na binubuhay. May pinapaaral pa po akong Anong grade yung ano mo ngayon? grade 8 po. Grade 8. Panganay. Grade 8 yung panganay. Yung ano ko po ay grade 1 po. Grade 1 yung isa. Salamat po kay Team Fuel by Jesus of Texas. Isa si Kim sa binigyan niyang listahan na bibigyan natin ng tulong mula sa kanya. Maraming salamat po sa mga buting sponsor namin na patuloy pong nagpapaabot ng kalang pag-ibig at pagkabukas palad sa mga tinutulungan natin. Pagpalain nawa ang inyong kabaitan at pagkabukas palad. Nagpadala po ang Team Fuel ng halaga. Isa si Kim do sa mabibigyan niya. Tig 3,000 yung ilan ba yun? Limang individual yata yun na pinadala niyang listahan na pwede natin mabigyan. 1, 2, 3, 3,000 ito kay mula sa Team Fuel. Magagamit nyo bilang parang ayuda. Yan. Lalo tulang trabaho. Wala pang income ngayon sa Mister. Anong masasabi mo dyan, Kim, sa sponsor natin? Maraming salamat po sa nagbigay sa akin. Lalo na po sa Team Fuel. Malaking tulong po ito sa akin. Pandagdag na rin po ito sa mga gamit ng anak ko. At nakakabili na rin po ako ng gamit ng tulad po ng bag, school supply, ganun po. Yun lang po. Maraming salamat po. At nakakabili na rin po ako ng bigas namin. At pang-ulam na rin po. Maraming salamat po sa inyo lahat.
So muli po maraming salamat sa inyong mga kawild sa patuloy niyo pong panonood at pagsubaybay sa aming mga video. Lagi po kayong mag-iwan sana ng comment saka ng like dyan sa baba. Nababasa po namin lahat yon. At kung bago po kayo sa aming channel, paki-subscribe nyo rin po. Wildlife Bros, yung bago po nating channel. At pakipindot na rin po yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga bagong video natin. Nakakapag-upload po kami ng video ng 2 or 3 times a week. Madalang kami maka-upload ng video ng 4 na beses kasi hindi ganun kadali yung production ng aming team para sa paggawa ng video. So muli po maraming salamat sa aming pong mahal na mga sponsor at mga manonood. Thank you po. Maraming salamat po. Wildlife